Mga ka-vloggers, kapag po ba nasira o nagloko o nag-stock up ang expansion valve ng sasakyan ninyo, pwede po bang sabihin ng mga technician na sira na po ang inyong compressor? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, gaya nung nasabi ko doon sa ating panimula, pagka ba ang expansion valve, siyempre, expansion valve kasi mga ka-vloggers, minsan, bigla lang po yan nasisira, kahit sabihin yung maganda ang lamig ng aircon nyo ngayon. Pero bakit kinabukasan lang, parang hilaw na, o may lamig man, pero hindi na sapat, pinagpapawisan na kayo. So, mga ka-vloggers, pwede bang sabihin ng mga technician na compressor kagad ang sira? Kailangan na ninyo magpalit ng compressor kasi sira na po, blow by na. Pero sa totoo lang, expansion valve pala ang sira. Pwede po talaga mangyari yun mga ka-vloggers. Alam nyo kasi, pagka ang nasira ay ang expansion valve, mga ka-vloggers, ganito. Pakikita ko sa inyo dito sa gauge. Kapag expansion valve po, halimbawa nag-stack up, mga ka-vloggers, no? Dalawa kasi ang pwede mangyari sa pag-stack up ng expansion valve. Pwedeng nag-stack up siya na sakal o yung nandun siya sa pinaka-ipit, or nag-stack up siya doon sa open siya. Yun mga ka-vloggers. So ganito, pagka yung expansion valve nag-stack up o nagloko habang sakal, ang mangyayari naman doon, hindi makakapasok ang refrigerant doon sa evaporator. So magyayelo po yung evaporator, mawawala yung lamig, or minsan papatayin ninyo, pag inon nyo ulit, doon lang lalamig. Nasakal lang expansion valve. Minsan iisipin din na barado ang system, barado ang receiver dryer o ano, huhulihin lahat yun. Pagpapalit kayo ng receiver dryer, ipa-flushing yung system, at kung hindi palta expansion valve, ganun pa rin ang mangyayari. So nangyayari, kailangan magpalit din ng expansion valve. Pero paano kung hindi? So paulit-ulit ang trabaho hanggang sa palitan din expansion valve at doon lalamig na po. Dahil nag-stack up siya habang mababa, sakal, kumbaga ipit. So halimbawa naman po mga ka-vloggers, no, nag-stack up expansion valve, nasira sa madaling salita habang nasa open siya, no, bukas. Kasi dalawa nga di ba? Sakal tsaka bukas. Dito tayo sa bukas na. Nag-stack up siya habang open siya. Ano ang mangyayari mga ka-vloggers? Diba? Gaya nga na sinabi ko, pwedeng sabihin na sira ang compressor. Bakit nga po ganun? Ganito po kasi, halimbawa, nag-start na kayo ng aircon, no? Nag-start nyo yung makina, inon nyo yung aircon, sira ang expansion valve sa open. Ang mangyayari, yung pasok po ng refrigerant papuntang evaporator, malakas. Kung halimbawa mga ka-vloggers, nagre-reading pag on ng aircon, una, nasa 100, yung steady pressure, no? Pag start ng aircon, pag on, bababa lang siya konting-konti. Minsan hindi pa aabot ng 70, minsan halos kung 100 yung una, nakapatay pa siya. Pag start, parang 90 lang o 80. Ano ang mangyayari mga ka-vloggers? Siyempre walang lamig sa loob, no? Kaya nyo ipapacheck. So dahil wala po siyang lamig at makikita sa pressure
na halos ayaw niyang bumaba, no? Konting-konti lang. Kahit apakan po yung silinyador, yung gas pedal, bababa siya konting-konti lang. Iisipin po talaga, ng kahit sino, sira ang compressor. Kasi, loose compression na, hindi niya kayang pababain, yung compression niya. Pero sa totoo lang, mga ka-vloggers, hindi pa compressor ang sira nun. May mga pagkakataon talaga na compressor, dahil blow-by, kung maayos sa expansion valve nyo na nagpa-function maganda. Tapos ayaw niyang bumaba, talagang compressor yon. Pero, may mga pagkakataon nga, gaya na nasabi ko, expansion valve lang po ang sira. Ang mangyayari nga lang, nagpalit na kayo ng compressor na magkano, kung pinakamura, yung mga galing sa online, o yung mga tigdo 12,000, pero kung original pa, yung mga 40,000, meron pang mga 75,000 pataas. Baka 100,000 na nga ngayon ng brand new compressor So, nagpalit kayo, gumastos kayo. Hindi lang 100,000 yun dahil pagpapalitin kayo ng condenser, receiver dryer, kung ano-ano, 150,000, barya po yun sa pag pinagawa ninyo halimbawa sa mga mamahaling shop. Pero sa totoo lang, expansion valve lang po ang sira. Nangyayari lagi yun, mga ka-vloggers. Kaya naman magagawa nila, no? Mapapalamig kasi pinalitan nga yung compressor, pinalitan na lahat, pati expansion valve, matatanggal po yung expansion valve yung sira. Lalamig talaga, pero sa totoo lang, hindi pa po compressor ang sira nung time na yun. Expansion valve lang na nag-stack up siya habang open. Pagpasok po ng refrigerant sa loob, mataas ang pressure, mainit, pati evaporator nyo mainit. Hihigupin siya ngayon ng suction, papuntang compressor, hihigupin ng refrigerant na yan, mataas ang pressure at hindi niya kayang pababain dahil nga stack up ang expansion valve. Pero may mga kaso rin kasi na kung gumagana naman ang expansion valve, hindi rin talaga bababa yun kung blow by ang compressor. Pero yun na ngayon nangyayaring kalakaran, mga ka-vloggers. Kadalasan, inuulit ko para maging aware po kayo, kadalasan, pag hindi bumababa, inaapakan na, sasabihin sa inyo, sir, sira na po yung compressor nyo kasi ayaw na pong bumaba. Wala nang compression. Pero nangyayari rin madalas. Expansion valve lang po yun. Ano ginagawa namin ba kasi para malaman namin either expansion valve o compressor? Ganito kasi yan, mga ka-vloggers Kung duda kami, siyempre, una SOP, kakalasin namin, hindi compressor. Kakalasin namin evaporator. Titingnan muna namin yung expansion valve, ikakalibrate. Yun lang kasi ang pagkakaiba. Makakalibrate namin, malalaman ko kung sira. Nag-stack sa open, hindi compressor ang sira, expansion valve lang. So, anong gagawin namin nun? Papalitan expansion valve at i-open ang mga fitting ng compressor. Irerekta po yung linya nun, papuntang baterya, paanda rin. Titingnan namin ngayon kung may lalabas na compression dito sa discharge. Open yung suction na, wala na nakakabit sa compressor. So doon malalaman namin, pag hindi mo kayang pigilan yung compressor sa pressure niya, yung compression, yung lumalabas, malakas ang compressor, expansion valve lang talaga ang sira. So hindi yung sentensya kagad na palit compressor, gagastos na kayo pero hindi pala sira. Binibigyan ko lang po kayo ng tip, mga ka-vloggers, kasi madalas mangyari yon na para sana maka-save kayo, gawin ninyo dahil wala nga mga pang-calibrate ang mga shop. Siyempre tayo lang meron yan dahil ako lang po gumawa niyan. Subukan nyo muna kapag sinintensya ng compressor, ng technician, sabihin compressor na sira, pa-open, tanggalin ang refrigerant, pa-open ninyo, patanggal yung suction discharge na nakakabit na fitting sa kanya doon, at irekta. Huwag lang yung mga ECB type, hindi talaga marerekta yun. Yun lang ang problema doon. Palit talaga yun.
Yun ang lang ang ano, dahil walang pang-calibrate, hindi malalaman kung valve. So, hindi rin mapapaandar ang compressor, hindi pwede rektahan ng ganon. So, ECB type, yun ang problema doon. Pero yung mga clutch type, yung may magnetic coil, parekta ninyo, tapos paandarin, start, habang umaandar na yung makina, irekta sa battery, tignan ninyo kung mayroong compression. Huwag kagad palit ng compressor. Open yung mga dalawa, suction discharge, at pag may lumabas na malakas na compression, hindi kayang pigilan ng daliri, maganda pa po compressor nyo, expansion valve ang patanggal ninyo. Yun lang ang pinaka-simpleng tip na may bibigay ko sa inyo. Kasi nga, sa amin nga, gaya ng sinabi ko, hindi compressor kagad ang tatanggalin o ano. Evaporator muna, titingnan muna namin expansion valve. Dahil nga walang pang-calibrate ang mga gumagawa, so yun ang easy way, pa-check muna yung compressor. Huwag palit kagad. Kasi mamaya nagpalit kayo, idadamay nila siyempre yung expansion valve, lalamig. Akala nga ninyo, compressor na nasira. Pero sa totoo, hindi. Ito pa nga pala, ang isa pang, ito kasi ang mga comments, mga ka-vloggers, ng ating mga ka-vlogger, no? Na kung bakit naisip kong gawin tong vlog na to. Ito, tingnan po ninyo ha. Ito po ay comment ng isang ka-vlogger natin, si Rodel Abuedo. Ayun, sir. Shout out sa inyo ha. Nag-comment kasi siya, mga ka-vloggers, dito sa high pressure, car aircon tips and tutorials. Medyo matagal ng vlog to, no? Ito po ang sinabi ni sir. Paano po malalaman kung expansion valve lang ang may problema? Ayun ha, nasabi ko na lahat. Babasahin ko lang itong comment So, sinagot ko nga po. Sa amin, madali lang po kasi may mga machine kasi ako. Alam niyo naman yun, mga ka-vloggers, di ba? Mula sa pag-calibrate ng expansion valve, pag-capacity test ng compressor, alam po agad. Pero kung sa gauge babase, medyo mahihirapan ka kapag bago-bago ka palang gumagawa. Ang nangyayari nga lang kasi ngayon, mga ka-vloggers, minsan kahit veterano ka na dahil, yun na nga, masakit masabihin, malaki kasi ang singil, ang pag-compressor peltan, dami mong kakalasin, dami mong papaltan. So, minsan, gagawin ng easy way. Palit compressor ka agad dahil andun ang kita. Pero ang kawawalan dyan, yung mga customer, mga car owners, dahil mapupunta ka agad sa palit compressor na kung hindi gagawin, tsaga ka munang walang aircon pero expansion valve lang pala, no? Binibigyan ko lang kayo ng tip, lalo yung mga car owners ha. So ito, halos pareho kasi makikita mo sa gauge na reading minsan, gaya na nasabi ko, pareho lang yun, hindi bababa. Kahit apakan nyo, mataas lang lagi. Mula doon sa unang makikita ninyong mataas na pressure, konti lang ang ibababa, akala talaga compression. Akala compressor, yung compression niya. So, minsan nakalain mo compressor kasi ayaw gumalaw ang dial o arrow. Yun na, sinabi ko na sa inyo, paulit-ulit ha. Kahit apakan mo, hindi gagalaw. Pero ang expansion valve pala ay stock up na. Yun ha. Hindi compressor ang sira. Nasabi ko na sa inyo yung kanina, mga ka-vloggers, binabasa ko lang po itong comment kung bakit ko naisip na gawin itong vlog na to, ha? Tapos ito, meron pang isa. Ito naman po ay galing kay Barty. Hello po. Binasa ko na yung pangalan ninyo. Nag-comment naman siya dito sa inayos ko po ang panel ni Everest. Bagong vlog lang po to, di ba? Nakita na ninyo. So, ito po ang comment naman ni Sir. Sir, ano po ba madalas dahilan kapag humina ang lamig ng AC? Pina-check ko sabi, ayos naman daw ang freon. Kaya compressor daw po ang may problema. Yung compressor na naman ha. Ayaw lang lumamig. Pero di naman po malikot yung kamay ng gauge niya. Sabi na steady lang siya. Salamat sir, sana po masagot. TY po ulit. Sinagot ko po si Sir, Sir Barty. Sige, gagawa po ako ng vlog niyan. Maya, pakiabangan nyo po. At yun na nga po mga ka-vloggers. Ito na nga po yung vlog na yun. Gusto ko kasi na maging aware lahat kayo, mga car owners, tungkol sa kalakaran
na madalas, halos lagi, palagi, sasabihin sa inyo, compressor po. Dito nga, sinabi ko nga sa inyo may mga rumaraket dito dito na mismo sa Olonga po. Sinasabi ng mga customer, siyempre, ipaparada lang ninyo. Sinabi ko na yan sa ibang mga vlog ko. Pagpasok ninyo, dahil walang lamig. Walang gauge. Hindi kakabitan ng gauge. Mayroong isa, bubuksan yung hood. Titingnan lang yung ibabaw ng hood. Sa may makina Yung isa naman, iilalim, dalawa sila. Paglabas ng dalawang yun, duet yun. Sir, sira po compressor. Anong racket yan Meron po dito. Sa Olonga po. Hindi ko na lang sasabihin ng pangalan, pero racket nila yan. Wala ka naman magagawa. Gusto nilang gawin yun. Ewan ko na lang. Pero, binibigyan ko na lang po kayo ng tip, mga ka-vloggers. Comment kayo rito kung nangyari sa inyo yun, kung kahit hindi taga dito sa Olonga po. Magjujuwit pa minsan Walang tinginan nyo, walang gauge, walang obserbasyon, hindi papaanda rin. Compressor kagad, mga ka-vloggers. Bakit ko nalalaman? Sasabihin ng customer pagpunta sa amin, compressor daw po ganun, tinginan na ganun. So lalagyan namin gauge, makikita ko, bawas lang ang refrigerant. So meron lang nag-leak po sa parte ng joint, kadalasan dito sa may discharge. Ipipix mo lang yon, lagyan ng konting refrigerant oil at lalamig na. Hanggang ngayon malamig pa po yun, mga ka-vloggers. So, konting tip lang hindi compressor agad. So, paano mga ka-vloggers? Sana may naintindihan na naman po kayo. At ginawa ko lang talaga yon para maging aware kayo. Para sa inyo po yun. Ano pa po bang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po. Ingat po kayo.